sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirip ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Alan. Hello? Hello? Talagang ano lang. Good morning! Good morning, J-Clam! Ay, medyo hindi ata puno yung harapan. Baka gusto nyo iba mag-forward po. Hopefully, maya-maya mapupuno na po siya, no? Maraming salamat sa umagang ito. Sa palagay nyo po ba, sa pagising nyo pa lang kanina, naramdaman na natin ang presensya ng Panginoon, di po ba? Amen. Kasi pag mulat pa lang ng mata natin, ramdam na natin na kasama natin ang Panginoon. Yan ang isa sa pribilehiyo po ng isang Kristiyano. Maaari po ba tayong tumayo at tayo'y
Panimulan natin po ang ating pagsamba na ating panalangin. Hallelujah, hallelujah. Pwede rin po pakisabi natin sa ating katabi, nasa tamang lugar ka at nasa tamang oras. Yes, thank you Lord. Hallelujah. Let's bow our head. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. We need your presence, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kalakasang tinataglay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa biyayang aming tatanggapin. Sa mga oras na ito, linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Ikaw nga po ang maging sentro ng aming pagsamba sa mga oras na ito, Panginoon. Dinadalangin namin ang maghahayag ng iyong salita ay kasihan mo ng iyong banal na espiritu at ang bawat makikinig nito, Panginoon, ay isa sa buhay ang matututunan, Panginoon. Naniniwala po kami na we are believers of Christ, na kung ano ang sinabi ng iyong salita ay gagawin namin, Panginoon. Pero magagawa lang po namin yon dahil kasama ka namin at naniniwala kaming kasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito. Dalangin po namin ang aming bansa, Panginoon. Ikaw po ang humawak. Salamat po sa pag-ibig na ibibigay mo, Panginoon. Mula sa pinuno ng aming bansa hanggang sa kababa-babaang posisyon, Panginoon, hawakan mo sila at magkaroon sila ng takot sa iyo. Sa bawat gagawin nila, Panginoon, ang kabutihan ng kanilang kapwa ang naiisip, O Lord God. Patuloy, Panginoon, na nananalangin kami sa aming mga kapatirang may sakit, Panginoon. Ikaw po ang Diyos ng nagpapagaling, Panginoon. Dahil nang ipako ka na sa krus, sinagot mo ng lahat. Hindi lang ang aming kasalanan, pati na ang aming mga sakit, Panginoon. Naniniwala po ako na ang sakit na ito ay binibigay mo upang lalo kaming lumapit sa iyo at magkaroon ng kalakasan na ikaw ang aming kasama, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil alam ko na ang bawat isa ay bibiyayaan mo ng sapat na pangangailangan at makukontento ko ano ang mayroon kami, Panginoon. Hindi kami maghahangad ng bagay na hindi para sa amin, O Lord God. Maraming salamat po dahil alam namin sa mga oras na ito, ikaw ang aming provider, O Lord God. May mga dalahin ang bawat isa, hindi namin alam, Panginoon. Pero nananangang kami sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng dalahing ito, Panginoon, ay ikaw na ang magbibitbit. At may kagaanan kaming makakalakad sa buong linggo at muling makakabalik dito sa aming sanctuary, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang sino mang maghahayag ng salita, ikaw ang hahawak. Oh, hallelujah! Kasi may gusto kang iparating sa bawat isa, Panginoon. Idinadalangin din namin, Panginoon, ng mga wala pa rito. Patuloy mo nga po silang gisingin at magkaroon ng kalakasan para pumunta sa simbahang ito upang sila'y magpuri, magpasalamat sa iyo. Patuloy po, Panginoon, na sasamahan mo kami maging sa aming awitin, pag-aawit ng para sa iyong kabanal-banalan, O Lord, maging kapuro-piro. At Lord, please, help us to understand everything, Panginoon. At turuan mo po kaming mamuhay ng naaayon sa nais mo, O Lord. Alam ko, Panginoon, na may mga kasalanan kaming nagagawa, maging ito'y pita ng laman, pita ng bibig, pita ng isipan, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, naninikluhod kami sa iyo, O Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw lang ang aming papupurihan at pasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, O Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Yeah, for siguro 1 minute, pwede po ba mag-turn kayo sa inyong neighbor and siguro say a Thanksgiving ngayong umaga to start our day din.
Ayan. So, nakapag-share na po ba lahat? And what you did today, yung inyong i-share sa inyong katabi, proof lang yan na napakabuti ng Panginoon. Amen. Di ba? Amen po ba? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. At mahal na mahal niya ang bawat isa. Tulad nga po ng ating natutunan last Sunday, ako po personally, ang isa sa mga takeaways ko noon, sa gitna ng kaguluhan ng paligid, sa gitna ng pagsubok, ang Diyos, ibinigay niya si Jesus para sa atin. Kinuha niya lahat para sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Labis-labis ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ngayong umaga, i-celebrate natin ang katotohanan na iyon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nothing can separate. Even if I run away, your love never fails. Amen. I know I still make mistakes. You have new mercies for me every day. Your love never fails. 'Cause you stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Bakit po? Because I know that you love me. Your love never fails. Amen. Woo! The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in the open seas. Your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Amen. 'Cause you stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in the open seas. 'Cause your love never fails. Thank you, Lord. Hallelujah. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. But your love never fails. 'Cause you stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Because I know that you love me. Your love never fails. Woo!
things work together for my good. Come on, church, declare it. You make all things work together for my good. Come on, church, shout it. All things work together for my good. You make all things work together for my good. Woo! You make all things work together for my good. And you make all things work together for my good. Woo! You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Woo! You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Thank you, Lord Jesus Christ. And when the ocean rages, I don't have to be afraid, because I know that you love me. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. The word of the Lord says, if God be for us, who can be against us? So declare it today, church. Nothing can be against us, and no one can be against us. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God no one is with us, and nothing can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Awesome God. Hallelujah. Hallelujah. You are great. You are awesome. You are mighty God. Hallelujah. Awesome God. Hallelujah. Hallelujah. Nothing can separate us from your love, oh God. Oh God. And we greatly appreciate you you, are, Father.
Hallelujah. 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 Oh, we And we bless you, continue to praise you Jesus. today. Trusting you, believing in everything you say. Oh, hallelujah. Because you never fail, Lord. You never fail. Glorified Lord. At sa gitna ng aming mga battles sa buhay namin, Panginoon, Receive the glory. we can still say that you are good. Yes, Lord. You are good. So you Kahit sa are. gitna pa lamang ng battle na aming pinagdadaanan, Hallelujah. you are good. Hallelujah. Glorified Lord. Jesus. There's a table that you've prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. Thank you, Lord. This is how I fight my battles. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. Oh, yes, Lord. This is how I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me. Surely your goodness and your mercy follows me. My weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. And I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We can only depend on you. And we ask for your help, Lord, in everything that we're going through. Give us wisdom. Give us the Spirit, Lord, to do what is right and pleasing to you. It may look like that we are surrounded by our enemies. Pero Father, teach us to see you, to see your glory, to see kung ano yung pwede mong gawin sa aming buhay. Because you are greater than our trials. You are greater than our concerns. You are greater than the enemy, Father. You are faithful. You don't lie.
What you say you do. What you say you do. And today, Lord, we receive that. We receive that promise, Panginoon, na ngayon pa lamang victorious na kami. Victorious na kami sa anumang sakit, sa anumang pagsubok, sa anumang kakulangan, sa anumang pangangailangan ng Panginoon. We are victorious. Thank you, Jesus. We are victorious. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Amen. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, thank you, Come on, Jesus. church. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Look at Jesus. It may look like Fix your eyes on Jesus. More than the trials, more than the pain. it may look like I'm surrounded, but I'm Come on, church. Declare it. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. With praise and thanksgiving. Fight my battles. With belief This is how I that you are good. Woo! This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yeah, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm covered and empowered by the power of your great love. My death Yes. is Hallelujah. paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yes, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Come on, church, sing it. Your love never fails, it never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love Never fails, it never gives up. never runs out on me. Your love. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing your love. It's your love. It's your love, Lord. Yes, Lord, it's your love. Hallelujah. Hallelujah. Thank Come you, on, Jesus. church, sing your love song to the Lord. Your love never runs out. Hallelujah. Your love, Lord, never Oh, Lord, fades. it's your love It's your love, Lord. that keeps us It's your going through, Lord. It's your love.
Hallelujah, We hallelujah. love Thank you you, po Lord. because you first loved Thank you, us, Lord. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig na yan. Hallelujah. Yes, Lord. We Hallelujah, worship you hallelujah. today. We give Hallelujah, thanks. Hallelujah. Glory, glory, We glory, sing Lord. praises. We worship Receive the you. glory, Lord. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, You're so good. hallelujah. You're so good. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Jesus. You're good, you're good, you're Hallelujah. good. Thank you, Lord, for carrying us through every day of our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Ever faithful, sa pagpasan sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Tunay, Panginoon, na nararamdaman namin ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ka po talaga nagbabago, hindi ka po nagkukulang. Mula noon hanggang ngayon, ang pagmamahal mo ay sobra-sobra po sa amin. Kaya nga po, sabi sa kanyang salita, in everything, give thanks. Because His love endures forever. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. You may be seated and still in the attitude of worship. Amen. Magandang araw po, Marikina, Foursquare Gospel Church. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Praise the Lord. Napakaganda na po ng araw po natin. Though kapag kagabi po, this last week ay medyo maulan. Pero praise God. Pakisabi po sa inyong katabi, natutuwa akong kasama kita ngayong araw. Praise the Lord. Again po, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. And we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Amen. So we would like to grab this opportunity po para i-acknowledge po natin, meron po ba tayong first-time visitors ngayong araw? Amen. Ayun, meron po tayo dito sa gitna. Ayan. Pwede po bang pakitaas yung kamay, sister? Ayan. Pwede po ba yung malapit dyan? Pakikamayan po siya. Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare. Meron pa po ba? Meron pa po? Alright. Meron pa? Okay. Praise the Lord. Again po, welcome po sisters sa Marikina Foursquare Gospel Church at maging po sa mamaya, I would like to request na baka after service, doon po sa may likod, meron po tayong tarp doon. Gusto lang po namin kayong makilala. Amen. And again po, welcome sa lahat ng mga nanonood po sa ating live stream. Okay, so kung kayo po ay first time nyo po makasama po dito po sa service po namin, paka-type lang po dyan, I am new here, at sa lahat po ng regular attendees po natin, paki-type po dyan yung buong pangalan ninyo, tsaka yung buong pangalan po nung mga anak po anak at tsaka mga kasama po ninyo. Amen. Ngayon po would like to grab this opportunity. Meron po ba tayong mga FCM dito na 11 years old below? Okay, meron po ba? 11? Wala na. Okay, praise the Lord. Darako lang po tayo sa ating mga quick announcements. Amen. Pakisabi sa inyong katabi, announcements na. Okay, sige. This coming August 20, meron po tayong water baptism at yung interview po natin ay ongoing po yan. Lumapit lang po kayo kay Pastor Aglo, lalong-lalo na po sa mga matagal na po at hindi pa po kayo nakakapagpa-water baptize. Amen. Next is this coming meron po tayong membership 101 scheduled po this month. So, kung kayo po ay 6 months na po pataas na nandito po sa church at gusto niyo na po makahanap ng home church, pakilapitan lang po si Pastor Aglo para po sa interview po ng membership 101. Amen. At again po, sa lahat po ng mga meron pong desire para po sa sa program coordinators, dun po sa tech po natin at saka sa camera operators, we want you po na sumali po dito po sa team namin. Lumapit lang po kayo doon sa likod. Okay? Kay Ate Meki o kay Ate Harmony para po magsabi po ng inyong intent para sumali po dito. Amen. At ito po, this coming August 20 din, after second service, meron po itong free lunch and open to all Kids Church and PH208 teachers. Ano po ito? Meron po tayong parang seminar how to teach
kids. Ayan. And we would like as well to grab this opportunity para doon po sa mga may desire po na may desire po kayong magturo sa mga bata pero hindi nyo po alam kung paano. Ito na po yung chance. Meron po tayong seminar po dito para turuan po kayo kung paano para po makasali po kayo sa children's ministry. Amen. And ito po, this coming August 19 naman, meron po tayong Child Protection Program. So open po ito sa lahat ng parents. Okay? At ito po ay again free registration and free snacks. Amen. And this coming Friday naman po sa lahat ng young professionals po natin, August 18, meron po tayong R&R anniversary. Okay, so 1 year na po tayo dito. So open to all singles and newlyweds. Doon po tayo sa my Little Bean Cafe. Kung alam nyo po yung sa my Auto Box, sa may Hill Fernando. Malapit po doon sa may harap ng Auto Car Wash. Malapit sa Mercury Drug. Okay? Meron lang po tayong 200 pesos na babayaran pero consumable po ito. So yan na din po, no? So we would like to invite you, lahat po ng FSY, magdala din po kayo ng isang kasama po ninyo. It's either po mga taga dito po sa church pero hindi po natin minsan nakikita or mga friends po ninyo, at least makapagdala po kayo ng isa. Okay? Again po, R&R this coming Friday. And then this coming Wednesday, pakisabi sa iyong katabi, merong online prayer cell. Okay? 6:30 p.m. po, lahat po ng leaders, we would like to request you na sumali po doon sa stream po natin. At saka doon po sa lahat ng mga gustong manood, abangan nyo po 6:30 po yung link doon po sa Facebook page po natin. Amen. At again po, sa lahat ng kabataan, this coming 12 noon, meron po tayong Salt and Light. So abangan nyo po mamaya kung ano po ang natutunan ng mga kabataan sa nakaraang camp. We would like to re-echo po ito mamayang hapon. Amen. At ito po, for our last announcement, pakisabi po sa inyong katabi, may QR ka na ba? Okay, pakitanong po, may QR ka na ba? Kung wala pa po kayong QR, lumapit lang ulit po kayo sa likod or mag-chat po kayo doon sa page natin. Pero doon po sa lahat, no, kagaya po nung kanina, pagpasok dyan, itatapat nyo lang po kay Kuya Bennett, tapos na, di ba? Wala nang isusulat. So ngayon po, would like to remind you, every Sunday, pakidala po yung QR code ninyo. Amen. Pwede po bang palakpakan po natin, Panginoon? Hello. Meron na po. Yay! Ay, malakas pa yata yung boses. Yay! Sino excited? Giving back time again kay Lord. Yes. Bakit daw giving back? Sabi na asawa ko last week, di ba? Na yung nauna nagbigay si Lord bago, di ba? Ibabalik lang natin yung nararapat kay Lord, di ba? So, i-share ko lang po yung testimony ko bilang online seller. Ayan na, hindi na, naiyak na naman ako kahit walang nakakaiyak, di ba? Ano po, di ba, bilang online seller, meron kaming minimit na minimum number of pieces para para makuha ko yung reseller's price. So, syempre, sa una, malaki kasi yung minimum, di ba, ng ibang mga supplier. So, syempre, kaba ako, baka hindi ko ma-meet, hindi ko makuha, ganyan, wala akong tubuin, malugi pa ako, yung ganon. Kasi yung target market ko is maliit lang. Actually, itong church lang yung target market ko. And, kaya bili po kayo sa akin. Charot. And, pampatanggal lang po ng kaba, ha? And, ayun, yung napaka galing lang ng Panginoon, yung work niya, yung ways niya. Kasi, pag nag-post ako, walang 2 days, namimit ko yung Ayun. Di ba napaka galing ng Lord doon. And siya din yung nagpa-provide ng puhunan ko. Madalas nilalagay ko na ngayon, di ba, payment first, ganyan, o kaya magda-down na. Pero kahit hindi pa sila mag-down, di na ako namimilit. Kasi pinaprovide na ni Lord yung pangpuhunan. Yun, and praise the Lord. And share ko din po na yung sinabi sa Malakay 3:10, na yung tithing daw, sabi doon sa unang word, ibigay.
So, ito ay isang command. Hindi naman yan sinabing, uy, mag-tights, ay baka naman pwedeng mag-tights ka, di ba? Parang gano'n. Hindi sinabi ni Lord na, uy, hindi niya sinuggest na, baka pwede kang mag-tights, ganyan. Hindi. Ito ay utos. So, ano pa ba yan? Naalala ko yung sinabi nung song leader dati na, there is blessing in obedience. So, ayun, 'di ba? Sobra-sobra pa yung parang the more na nag-obey ka kay Lord, the more na yung blessing nagpo-pour out, nag-overflow. So, thank you. Yun po, sana nakita niyo yung goodness ni Lord doon, yung kung gaano siya katotoo sa mga promises niya. And paalala lang din po no, na hindi po porket utos to, parang gagawin na lang natin kasi utos to. Pero ang mahalaga pa rin po kay Lord yung heart natin. So, sundin po natin ito ng may masayang puso. Let's pray po. Father God, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for this opportunity, Panginoon, na mag-respond sa grace mo, sa blessings mo, sa love mo, Panginoon, na hindi nag-fail, Panginoon, sa araw-araw na nabubuhay kami, Panginoon. Hindi kami nagugutom. Maraming salamat po. Sobra-sobra pa sa 3 beses kumain sa isang araw. Yung health ng family namin, Panginoon. Yung protection, Panginoon, ito yung mga promises mo, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, and continue to bless, Panginoon, ang mga magbibigay or di man pa makapagbigay, Panginoon, turo niyo po sa kanila, Panginoon, yung pagsunod, Panginoon, ng nasa puso. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kasama natin dito sa sanctuary at sa lahat po ng mga kasama natin online. So welcome po sa ating service ngayong linggong ito. At itutuloy lang po natin yung ating series sa the world we live in. I'm not sure if possible na ma-play yung video kasi baka ma-flag ni Meta, pero tignan pa. Panoorin lang po Weighing natin in tong at video. some 150 pounds,
ang worm na dila niya. Hindi po ba? Winiwiggle niya lang po yung nung alligator snapping turtle. Ang tawag po doon ay alligator snapping turtle. Isa sa pinakamalaking freshwater na turtle. So kaya bakit siya tinawag na alligator snapping turtle? Kasi po kahit maliliit na buhaya, kaya po niyang kainin. Okay, so winiwiggle niya lang yung maliit niyang worm-like na dila, tapos nakaka-lure na siya ng mga isda. So similar to the snapping turtle's lure, temptation comes in the guise of something desirable, something na maganda sa paningin, but it always carries destruction with it in the end. If we could see the end result rather than the tempting part, kung makikita natin ano ba yung bunga kapag nagpadala tayo sa tukso, it would be far easier to resist, di ba? But Satan, alam po ni Satan na matatakot tayo kapag alam na natin yung bunga eh. Kaya ilulure niya muna tayo. He cleverly disguises what is deadly in the guise of something pleasurable. And this is what we are going to talk about this day. Ang title po ng ating topic is With Blood, Sweat, and Tears. Ito po ay continuation ng series natin, The World We Live In. So, the world we live in is full of temptation. Hindi po ba? Punong-puno po, marami pong mga tukso na nakapaligid sa atin. Lingon ka po sa katabi mo, sa paligid mo, yan. Marami kang makikitang tukso. Nasa beach, nasa mall, nasa school, nasa bahay kapag walang tao, kahit po sa church. May mga poster nga po sa ibang mga simbahan nang sabi, take care of your belongings because people might think it is the answer to their prayers. Kaya bantayan niyo po yung mga gamit niyo. Pero ang totoo, hindi na po natin kailangang pumunta pa sa mga questionabling lugar para po sa tukso. Dati kumakanta pa tayo eh, oh tukso, layuan mo ako. Kasi nandyan lang po ngayon ang tukso sa paligid natin. Maraming mga tukso na nakakaagaw sa paligid natin at actually, ang pinakamatindi nating tukso ay hawak lang po natin. Katabi natin matulog, binubulsa natin. Ito yung una nating hinahanap pagkagising. Nasa mga smartphones po natin, ang pinakamatindi nating distraction, pinakamatinding temptation, at pinakamalakas nating laban. Nandun po. Sa social media, we can give into temptation of bragging or falling prey to self-pity. Dalawa lang yan. Magyayabang ka o maawa ka sa sarili mo. Sa internet, may digital ocean of pornography and lusting and giving into lust. Sa mga network natin online, yung mga friends natin online, nagkakaroon po tayo ng platform para ma-expose sa mga kaisipang malayo sa katotohanan ng Biblia. Tama po? Sa mga status natin at sa mga comments, nagiging mas matapang tayong sumagot. Nakikipagbardagulan po tayo. Magpo-post ng kuro-kuro natin at the expense of our testimony at kahit pa maging katisuran tayo sa iba, okay lang sa atin yon. Ganyan po ang temptation na nasa atin ngayon. They say that we are the most connected generation. But research says otherwise. And this is the world we live in. May isang pag-aaral po na nagsasabi, sa Amerika daw, they are currently undergoing a loneliness epidemic. Loneliness epidemic. Kasi almost 50% of the participants na sinurvey nila doon sa US ay nakakaramdam ng kalungkutan. Sa Amerika po yan. I wonder, paano kaya pagdating po sa atin sa Pilipinas? Sa politics lang po, di po ba? Sabi nila, masiyahin ng mga Pinoy. Pero totoo nga po kaya? O panlabas lang yung kasiyahan natin? Again nga, tignan nyo nga po yung katabi nyo. Yan, tanungin nyo nga po siya, bakit malungkot ang beshi ko? Yan. Wag na po kayong mag-cartwheel po, ano?
Ayan, segue lang po ako ng kaunti. Kung mabigat po yung kalooban nyo ngayon, nalulungkot po kayo, may pinagdadaanan po kayo, nakabigatan na nagiging cause ng pagkalungkot po ninyo, pakinggan nyo po yung message natin nung Faith Night last Wednesday, yung recording, nandun lang po yan sa Facebook page po natin. Balikan nyo po, lalo kung talagang may kalungkutan po kayo nararamdaman. And may you find strength in the Lord as you listen to the Word. Okay po? And this is exactly the world we live in. It is no different from the world of Jesus. Nung nabubuhay, nung nasa lupa pa siya, di po ba? Marami din pong tukso sa paligid nung panahon na yon. Marami ding bagay na umaagaw sa atensyon, sa kanilang focus sa Panginoon. And what did Jesus do to help His disciples? Yun yung tanong na sasagutin natin. What did Jesus do to keep His people from the dangers of these temptations? Ayan po yung pag-aaralan natin ngayon. And help me as I pray for this message. Father, I thank you for the wisdom and the anointing that you are giving your servant today. Hide me behind your cross because we know that we will be treading on a dangerous ground. But we know that in your name, we are victorious because we are covered by the blood of the Lamb. In Jesus' name, amen. So, again, ulitin ko po yung title, Blood, Sweat, and Tears. And buti wala naman pong blood. Pero with sweat and tears, talaga pong medyo mabigat po nung pine-prepare itong message na ito. And this message is a revelation to me. So magpapauna na po ako sa inyong lahat kasi marami po tayong word studies na gagawin po ngayon. But I pray, more than the Greek words na maririnig nyo, baka unang beses nyo pa lang pong marinig, you will get to know the living word na ipapakilala ko po sa inyo ngayong araw. Pag sinabi po nating blood, sweat, and tears, it means extremely hard work or the greatest effort possible in order to achieve something. In short, talagang binuhos mo na ang lahat ng kaya mo para makuha mo yung gusto mong mangyari. Para marating mo yung gusto mong mapuntahan. And with blood, sweat, and tears, Jesus did everything He could para sa bayang Israel. At lalo na sa kanyang mga disciples. All to keep them from falling into temptation. With blood, sweat, and tears, Jesus did everything He could para ingatan ang kanyang mga minamahal. Paano po yon? Una, Jesus wept for His people. Jesus wept for His people. So this is a discovery. In Luke 19:41-44, it was mentioned that Jesus wept over Jerusalem. Yan, sa Luke 19:41. Jesus wept over Jerusalem. Meron pong 3 recorded na incidences sa Biblia kung saan sinabi na umiyak si Jesus. Jesus wept. Isa na dito, yung verse na yan, Luke 19:41. Isa po sa John 11:35, the shortest verse in the Bible, sabi doon, Jesus wept. Bakit siya umiyak? Kasi bago niya buhayin muli si Lazarus, talagang nalungkot po talaga siya. At pangatlo, implied na nabanggit na syempre umiyak siya sa Garden of Gethsemane, kung saan halos pagpawisan po siya ng dugo. For sure, marami pang beses na umiyak si Jesus. Pero ito lang pong 3 pangyayari na ito yung recorded sa Bible. So this only shows that Jesus is human just like us. Nalulungkot din siya, umiiyak din siya, nananangis din siya. And let's read Luke 19:41. And when He drew near and saw the city, He wept over it. Nangyari po yung pag-iyak na yan ni Jesus pagkatapos nung triumphal entry niya. Sigaw ng sigaw yung mga tao sa pag-welcome sa Kanya kasi akala nila, alam nila, siya na yung darating na tagapagligtas nila. At ang thinking nila sa tagapagligtas, yung parang conqueror-like na itataboy lahat ng mga mananakop nila. Sigaw sila ng sigaw, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Hosanna! Hosanna in the highest." Nilalatag pa nila yung mga damit nila, yung mga balabal nila, yung mga dahon. Talagang wini-welcome nila.
Tapos, nung makita niya yung Jerusalem, nanangis si Jesus. Nahabag siya sa bayang hinirang ng Diyos. Habang ang mga taga-Jerusalem walang kamalay-malay sa mga sumusunod, sa mga susunod na mangyayari sa kanila, habang patuloy lang po sila sa araw-araw nilang routine, sa araw-araw nilang ginagawa, si Jesus ay nananangis para sa kanila. Umiiyak si Jesus para sa kanila. I remember during my college days, nung active pa po ako sa journalism sa school namin noon, umattend po ako sa isang event. Tapos ang speaker noon, si Cara David, si Miss Cara David. Late siya ng kaunti dumating doon sa event na yon kasi sabi niya, nakapagsiksikan daw muna siya sa MRT. So medyo cowboy kasi po siya. So na-starstruck ako ng konti sa kanya. Yan. Kasi kahit college na ako noon, medyo premyadong journalist na talaga siya noon. Kung tama po yung ilala ko, and I hope I'm not misrepresenting Miss Cara David po, dito sa sasabihin ko, isa sa nabanggit po niya nung nagtutok siya, minsan daw sa isang shoot nila sa documentary, sa isang liblib na lugar, naglabas po siya ng baon niya na may lamang hotdog. Yan, may hotdog. May mga bata doon sa lugar na yon na nakita yung hotdog na baon niya, tapos sabi, wow, yan pala yung itsura ng hotdog. Yan pala yung itsura ng hotdog. Amazed na amazed yung mga bata sa itsura ng hotdog. Mangyak-yak po siya nung kinikwento niya yung incidents na yon. Apparently, sabi niya sa amin, may mga lugar pala talaga sa Pilipinas na sobrang layo pa rin sa kabiasnan. Nakikita man ng mga bata sa mga luma at sira-sira nilang libro kung ano yung hotdog, pero sa actual, hindi pa sila nakakakita ng tender juicy, ganyan. Siyempre, manghang-mangha po yung mga bata sa itsura pa lang. How much more nung binigyan niya na at pinatikim, di ba? Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Cara David noon. The word malasakit. Yan, malasakit. Kaya po siya may project malasakit po ngayon. Galing po ito sa dalawang salita na mala at sakit. Mala at sakit. Ibig sabihin, nararamdaman mo rin yung sakit. Nararamdaman mo kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kaya ka may malasakit. Iba po siya sa awa. Yung awa kasi, emosyon lang po yun eh. Yung malasakit, dahil ramdam mo, it will compel you to action. Sa English po, compassion. Kaya po siya may project malasakit ngayon. Naranasan niyo na po ba ang manangis para sa ibang tao? Kapag nanonood tayo ng news ng mga nasasalanta ng bagyo, nawawala ng pananim, ilang buwan nilang pinaghirapan yung pananim, ilang araw lang wala na lahat. Nawawala ng ari-arian, nakakaramdam pa rin po ba tayo ng habag? Ay, hindi, just another news lang yan. Kung yung kapitbahay natin, naririnig natin na nagsisigawan, nag-aaway, at nalaman lang natin na iniwan na pala yung maliliit na bata na anak, wala nang kasama. Ano kaya ang nararamdaman natin? Anong pakiramdam sa atin nun? Kapag may nagpo-post ng prayer request po nila sa mga GCs natin, na-stir up pa rin ba tayo na manalangin para sa kanila? Sa totoo lang po, we are tempted not to care about them. Lalo na kung hindi naman po talaga tayo apektado. Kung okay naman tayo. Kasi mas madali namang manahimik, di po ba? Besides, ano ba yung magagawa natin para sa kanila? Di ba? Siguro nga kasi naisip natin walang magagawa yung iyak at habag natin para sa kanila. Now this, balikan po natin, pinag-uusapan natin. When Jesus wept over Lazarus, nung namatay yung kaibigan niya, ang sabi po sa John 11:35, Jesus wept. Ang wept po doon, sa Greek, ang sabi ay dakruo. Dakruo yung word. Meaning, to shed tears or a silent cry. This is a discovery kasi akala ko talagang nagpapalahaw siya, pero hindi. This is a silent cry. Lumuha si Jesus kay Lazarus. But when he wept for Jerusalem, ang ginamit na word ay klayo. This means to wail aloud.
mas malakas, namamalahaw. Ito yung klase ng iyak na nagpapakita ng labis na sakit at pagdaramdam na para kang namatayan. Yung una, umiyak siya, namatay yung kaibigan niya, naiyak siya sa kalungkutan kasi bubuhayin niya yun eh. Bubuhayin niya yun eh. Pero ito, iba yung sakit sa kanya, kaya talagang nagpapalahaw si Jesus over Jerusalem. Ang dakruwo po, nagamit siya sa Bible once lang. Doon lang kay Lazarus. Pero yung klayo, nabanggit po 40 times sa New Testament. Ano po yung gusto kong sabihin? Nalungkot at inayakan ni Jesus si Lazarus na kanyang kaibigan na alam niya naman na naniniwala at nananampalataya na sa kanya, pero nananangis si Jesus ng sobra para sa mga taong hindi siya tinatanggap at wala pang relasyon sa kanya. Nananangis si Jesus para doon. Ang sabi po, tutuloy ko po yung verse 9, Luke 19:42-44 sa Pinoy version. Kung alam mo lang sana, sabi niya sa Jerusalem, kung alam mo lang sana ang magdadala sa iyo ng kapayapaan sa araw na ito, kaya lang, hindi mo ito makita ngayon. Darating ang mga araw na gagawa ang mga kaaway mo ng harang sa paligid mo. Papalibutan ka nila, gigipitin sa magkabilang side. Wawasakin ka nila pati mga taong nakatira sa iyo. Wala silang iiwang magkapatong na bato kasi hindi mo ni-recognize yung pagdating ng Diyos para iligtas ka. Kaya po siya nananangis. Jesus wept for His people, but His people keep on refusing Him. And this is the world we live in. Iniiyakan tayo ni Jesus. Nananangis si Jesus para sa atin. Nalulungkot siya ng sobra para sa atin kasi alam niya na maaari nating ikapahamak ang bawat tukso na dumadating sa atin. But what are we doing? We keep on flirting with temptation. We keep on flirting with the enemy. Jesus, with blood, sweat, and tears, cared for us so much na yung luha niya ay hindi lang po basta silent tears, but loud wailing. And it comes from deep affection and sadness. Ang mundong ito ay puno ng mga tukso na maaring maglayo sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Maaring maglayo sa atin sa Kanya mismo. Yung pag-ibig niya nandyan lang, pero tayo yung lumalayo sa Kanya. At alam niya na ikapapahamak natin kapag nahulog po tayo sa mga tuksong ito. Ganyan po katindi ang pag-ibig sa atin ni Jesus. May malasakit po siya sa atin. Nananangis po siya sa atin. And how about us? Nananangis rin ba tayo tuwing tayo ay nahuhulog sa tukso at kasalanan? Pag-isipan po natin at pagnilayan. Nananangis pa rin po ba tayo every time na nahuhulog tayo sa tukso at kasalanan? Sa atin po mga nasa live stream, pag-isipan nyo rin po yan. Nakakaramdam pa rin po ba tayo ng lungkot? Hindi lang lungkot, nananangis pa rin po ba tayo? Si Jesus po, ganun na lang niya tayo kamahal. Na talaga pong umiiyak siya, nananangis siya, with loud wailing, ang sabi sa Biblia, di po ba? Kasi alam niya, konting kagat, konting lapit, at pag tayo po ay kumagat sa tukso, tapos po tayo. Jesus wept for His people. Pangalawa, Jesus wrestled for His people. He wrestled. He wrestled. In Luke 22:39-46, when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, yun po yung context ng Luke 22:39-46, it was said that in His agony, sa paghihirap niyang yun, no, nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, He prayed more earnestly. Habang mas nahihirapan siya, mas tumitindi yung prayer niya. And His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So parang dugo na yung tumutulo sa kanya, tumatagaktak sa kanya.
It is more than coincidence. Kasi nga, ang Gethsemane, ang meaning nun is oil press. Isang lugar na ginigilingan gilingang bato para sa mga olives para maging langis. Yan. Kaya oil press. Pwede rin pong wine para din sa mga ubas para maging wine. So ito yung lugar na yun, gilingang bato. At doon nananalangin si Jesus sa Garden of Gethsemane. Luke 22:44. Ang sabi, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. The meaning of the word agony there, ang ibig sabihin po niyan is severe mental struggle and emotion. Severe, pag sinabi nating severe, sobra-sobra na. Mental struggle and emotion. Ang term natin dyan ay stress. Sabi sa Pinoy Bible, sa sobrang stress. Kasi doon po tayo makaka-relate sa word na stress. Pero more than stress po yon. Talagang deep anguish o paghihirap ng damdamin ang nangyayari kay Jesus noong mga panahong ito. But there is another meaning to that word. Ang meaning po nung agony there is to struggle to victory. Struggle to victory. Hindi lang siya basta na stress sa hirap. He was struggling to victory. Tulad ng isang gymnast, yan, gymnastic exercise o sa larong wrestling, di po ba? Talagang nakikipagbuno ka, nag-struggle ka para ano? Para matalo, para mabugbog, para pag-uwi mo, puro pasa ka sa mukha. Hindi po. Kaya ka nakikipagbuno sa larong wrestling o boxing. Bakit? Kasi gusto mong manalo. Sino po ba gusto magkikipag-wrestling kayo tapos talo kayo lagi? Di po ba? Siguro may mga ganong trabaho nga, yung nagpapabugbog lang, tapos may kita rin naman yon. Pero in this case, talaga pong ang intent ni Lord, talagang for victory. Struggling to victory. Talagang sumusuong sa pagsubok, nakikipagbuno para makamit ang tagumpay. Even the word sweat, dyan sa Luke 22:44, yung pawis na lang po. May gusto pong iparating sa atin, yung verse na yon. Sa original, hindi lang po siya basta pawis. The word used was hydros, meaning sweat. So, hydros meaning sweat. Pero yung pawis na yan, ang sabi sa Bible Dictionary, it is a strengthened form of the word eidos. Ibig sabihin, technical lang po ito. Ang term ng mga Hebrew sa pawis, ng mga Hudyo sa pawis ay eidos. Pero ginamit yung word na hydros. Bakit? Kasi sobra-sobra na yung pagpapawis ng Panginoon. Kaya nga po sinabi na too great a stress that it was likened to blood. Hindi lang siya ordinaryong pawis. Mistulang dugo na ang tumatagaktak kay Jesus. Kumbaga, kung may level lang yung pawis, yung tumatagaktak kay Jesus, pinakamataas na level na ng pawis. Sa atin, amoy lang yung ibang level Pero ibang level, yung pawis ni Jesus, dugo na yung lumalabas kay Jesus. Simple words lang po nung binabasa ko, Lord, thank you for this. And while I was reading this, while I was preparing this message, nagtatype po ako sa laptop, umiiyak po ako. Sa medical science po, there is a rare phenomenon called hematidrosis. Nababanggit na po ito na madalas, lalo na kung nag-OSL kayo. This is a condition in which capillary blood vessels, mga ugat-ugat po sa katawan, that feed the sweat glands rupture, pumuputok po, causing them to exude blood, occurring under conditions of extreme physical or emotional stress. Sa sobrang stress, pumuputok po yung mga ugat-ugat, sumasama sa sweat glands, kaya pag nagpawis, lumalabas na yung dugo sa sweat glands. Most likely, this is what happened to Jesus. Bakit nangyari to? Kasi po, nakikipagbuno siya that time. He was fighting for victory. He was fighting for victory. He was struggling for victory. Naranasan nyo na po makipagbuno sa panalangin.
Madalas po ako nito nung college din. Lalo na po kapag bayaran na ng tuition fee. Alam niyo po, kahit scholar ako that time, dreaded ko talaga yung enrollment period at bayaran ng tuition. Kasi magbabayad pa rin po ako kahit na miscellaneous fees lang. At kahit maliit na amount lang yon para sa mga kaklase ko, hirap na hirap po ako noon. Umiiyak ako kasi kahit maliit lang talaga yung bayarin na yun, wala talaga. Lord, mag-aaral po akong mabuti. Please, provide niyo po yung pambayad ko ng tuition, Lord. Please. Talagang nakikipagbuno ako sa panalangin noong panahong yon. Marami po sa atin nakikipagbuno sa panalangin para sa kamag-anak nila na may karamdaman. Di po ba? Talagang, Lord, kung pwede lang. Minsan nga, nababanggit pa natin, Lord, kung pwede, akin na lang yung kalahati ng sakit. Akin na lang yung sakit. O kaya sa mga mahal natin sa buhay na tila nawawala na sa tamang landas, nakikipagbuno tayo sa prayer. Yung iba nakikipagbuno sa panalangin para may pambayad po sa utang. Lord, inaharas na ako. Yung iba para sa iPhone 15 na lalabas na daw sa September. Pero si Jesus, nakikipag-wrestle siya sa prayer para sa buhay niya. Nakikipag-wrestle siya sa prayer para sa buhay niya. Look at this prayer sa Pinoy version. Tatay, please, kung pwede po, huwag ko nang maranasan ang paghihirap na to. Bakit niya po nabanggit to? Bakit para sa buhay niya? Kasi 100% human pa rin po siya. Naisip niya yung hirap na dadanasin niya. Yung moment na yun, nakikita na niya yung sakit, yung takot, yung pag-aalala. Isipin niyo na lang po yung mga taong nasa death row, di ba? Pero mas matindi pa yung kay Jesus. Nahihirapan na siya to the point na yung pawis at stress niya, sobra-sobra na, pati yung mga ugat niya pumutok na at lumabas na sa sweat glands niya ay dugo. But look at his prayer again. Pero dapat mangyari ang gusto mo, hindi yung gusto ko. Church, he struggled for you. He wrestled for each one of us. Kasama po ako. Natukso din po siyang umayaw. Natukso din siyang umiwas doon sa paghihirap na yon. Imagine niyo po, alam niya na pahihirapan siya, sasaktan siya, luluraan siya sa muka, pagtatawanan siya, alam niya lahat yon. Lahat ng mga ginawa niyang himala ay i-discredit ng iba. Ikakaila siya ng mga tinuring niyang kaibigan, iiwanan siya ng kanyang mga tagasunod. All the pains imaginable are coming at him right at that moment. Sumagi din sa isip niya, Tatay, baka naman, pwedeng hindi ko na ito ma-experience, Lord. Baka naman pwedeng wag na. Naisip niya yun. Kasi pwede naman po. Kasi bakit? Pwede niya namang hindi nadaanan yun eh. Hindi lang kasi siya tao, siya ay Diyos. Sa isang utos niya, mawawala na sa kanya lahat ng takot, nakakatakot na sitwasyon na yon. Pwede niyang gawin yon. Siyang makapangyarihang Diyos, ang hangin at bagyo ay sumusunod sa kanya, pero hindi po siya umiwas sa paghihirap. Hindi niya pinilit ang gusto niya. Pinili niya ang gusto ng Diyos Ama. Bakit? Kasi naiisip ka niya. He struggled for victory. He struggled for your victory. At ito po yung isipin natin every time that we are facing temptation. He wrestled. He fought the fight. He was thinking of us. He said yes to suffering so we can say no to temptation. Sabi niya, sige, tatanggapin ko to, Ama. Not my will, but your will be done. Para kaya ng anak ko na lumaban sa tukso. Hindi po natin pwedeng sabihin na tao lang ako, mahina lang ako, marupok ako. Tapos gagawin nating excuse yun para magpatianot sa tukso. By the way, ako'y tao lamang. Hindi natin pwedeng sabihin na masyadong malakas ang hatak ng tukso. 1 Corinthians 10:13, yung pagsubok na nararanasan nyo,
Nararanasan din yan ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya. At hindi niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Church, Jesus wrestled for your victory at nanalo po siya. Hindi lang siya basta nakipagbuno, nanalo po siya. Hindi siya umuwing lupaypay at luhaan kahit na napako po siya sa krus. Victorious po si Jesus and that cross is His victory. That cross is also your victory. Victory over sin, victory over death, and yes, even that stubborn temptation, that stubborn sin that keeps on bothering you, that cross is your victory. That temptation to greed, to materialism, to exalt yourself in pride, napagtagumpayan na yan ni Jesus. That temptation to self-pity, na gusto mong tignan yung sarili mo na napakababa, nakawawa ka, to wallow in the thought na wala kang mararating sa buhay, na hanggang dyan ka na lang, na wala kang kwenta, tinalo na yan ni Jesus. Nagtagumpay na si Jesus dyan. Yung temptation to pornography, to masturbation, and all kinds of sexual sins, na akala mo palagi ka na lang malulugmok kasi akala mo hindi mo siya kayang iwasan, kaya mo yang pagtagumpayan kasi napagtagumpayan na yan ni Jesus. Yung temptation na magtiwala sa kayang i-provide ng ibang tao, kaya ang laging takbuhan natin ay mangungutang na lang ako kaysa magtiwala ako sa Diyos. Opo, pati po yan na pagtagumpayan na ni Jesus nung nag-wrestle siya sa panalangin. Lahat ng tukso na nanggugulo sa iyo ngayon, napagtagumpayan na yan ni Jesus. John 16:33, sinabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa nyo sa akin. Papahirapan kayo sa mundong ito, pero lakasan nyo ang loob nyo. Tinalo ko na ang mundong ito. Church, because Jesus wrestled with blood, sweat, and tears, we can win over all kinds of temptations. We are overcomers in Christ Jesus. Sumigaw nga po ng malakas na hallelujah ang mga overcomers for Jesus. Jesus wept for His people. Jesus wrestled for His people. And last point, Jesus watched over His people. Jesus watched over His people. Sa John 17, mababasa po natin ang pinakamahabang recorded prayer ni Jesus. Tinatawag din po itong high priestly prayer of Jesus. Para na rin po itong isang farewell prayer kasi alam ni Jesus na malapit na po yung fulfillment ng mission niya sa mundo. Ang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. So, kaya nabanggit itong prayer na to. The longest recorded prayer in the Bible. A few chapters before John 17, Jesus was telling His disciples what will happen when He returns to the Father. So, bago dumating ano mangyayari kapag umuwi na siya sa kanyang ama, ano yung mangyayari? Isa po sa mga naging emphasis niya, the world will hate His people, His disciples. Magagalit sa inyo, mamumuhi sa inyo ang mundo. Makakaranas sila ng mga pag-uusig dahil sa pangalan ni Jesus. But Jesus also assured them of the Holy Spirit coming to comfort them and help them. So, alis siya. Maraming tao magagalit sa mga disciples niya, pero may katuwang napapalit sa pag-alis ni Jesus. Hindi niya iiwanan ng mga disciples na malungkot dahil ipapadala niya ang Holy Spirit para samahan, i-comfort at i-empower po sila. Sabi pa ni Jesus, their sorrow will turn into joy. Bakit po? Because Jesus have overcome the world. Di po ba? Ganun na lang po yung panalangin ni Jesus sa mga disciples niya kasi alam niya that the world they lived in ay hindi po magiging tolerant sa kanilang pananampalataya.
Kahit sa panahon naman po natin ngayon, di po ba? Hindi naman ganun ka-tolerant ang mundo sa pananampalataya natin. People are so welcoming sa mga ideas and beliefs, kahit ano pa yan, for the sake of freedom of expression. Pero pag tayong mga Kristiyano na po ang nagpahayag ng saloobin natin na nakabase sa Biblia, ano pong ginagawa ng mundo? We are shunned, we are stopped, we are criticized. Binabash po tayo. Tanggap ng mundo ang kahit ano maliban kay Kristo. In some parts of the world, matindi pa rin po ang persecutions ng mga Christians. Mapalad na nga lang po tayo at nasa Pilipinas tayo kahit papano, malaya pa rin tayong makapag-gather katulad nito. Pero hindi po ibig sabihin na excuse po tayo sa hatred ng mundo. At lalo na sa hatred ng kaaway sa atin. Yung mga post natin tungkol kay Jesus online, di ba? Tinatawanan lang. Kung hindi man, ginagawang katatawanan. This is the world we live in. Same with what happened nung panahon ni Jesus. Dahil po hindi ganun ka-tolerant yung mundo sa kanyang mga disipulo, dahil hindi po sila wini-welcome ng mga disipulo, lalo na ng mga religious leaders that time. Ito po ang naging laman ng prayer ni Jesus para sa kanila. John 17:11-12. Papunta na ako ngayon sa inyo, Ama. Wala na ako sa mundo, pero andito pa rin po sila. Amang banal, ingatan niyo po sila gamit ang kapangyarihan ng pangalan niyo, ang pangalang binigay niyo sa akin, para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Nung ako ay kasama nila, iningatan ko po sila. Gamit ang kapangyarihan nyo. Yung kapangyarihang binigay ninyo sa akin. Iningatan ko silang mabuti at walang nawala sa kanila kahit isa, except doon sa isa na talagang mawawala para mangyari ang sinasabi ng Scripture. So, pansinin nyo po, may word dyan na inulit. Pansinin niyo yung salitang iningatan, especially po sa verse 12. Sa English, ang ginamit po dyan ay to keep. Sa English, kung Bible niyo po ay English, is to keep. Pero dyan po, iningatan, kasi Tagalog. Sa original, magkaiba po yung mga words na yan. So, tereo and fulaso. Medyo iklian ko yung verse. Nung ako ay kasama nila, iningatan, tereo ko po sila. Iningatan ko silang mabuti. Iningatan, fulaso ko po silang mabuti. So dalawang words, baka malito po kayo, tereo and fulaso. Ang ibig sabihin ng tereo is to attend to carefully, to take care of, or to observe. Ito yung pagbabantay na hindi mo alisin yung paningin mo sa binabantayan mo para masiguro na hindi sila mawawala. Parang caretaker, di po ba? Tinitignan, minamasdan. Ang sabi ni Jesus, habang kasama niya yung mga disciples niya, halos hindi niya sila lubayan ng tingin para hindi sila mawala at manatili sila nakasama niya. Ganun yung to keep, ganun yung iningatan ni Jesus, yung mga disciples niya. Hindi niya inaalis ng tingin. Though hindi naman to literal, syempre natutulog din naman si Jesus, pero alam niyo po yung point. Talagang tinitignan niya palagi ang kanyang mga disciples para to make sure kasama niya. Parang shepherd, di ba? Binabantayan niya ganyan. So, ayun yung una, tereo. Tereo. Pero higit pa po sa tereo ang ginawa ni Jesus. Hindi lang niya basta tinitignan ang mga disciples niya to keep them safe. Ang ibig sabihin po ng fulaso, na kasunod na iningatan, is to guard a person or thing that he may remain safe. Anong kaibahan? To remain safe from what? Lest he suffer violence or be despoiled. Baka kasi saktan ng iba. To protect from one person or thing. To keep from being snatched away. Preserve safe and unimpaired. To guard from being lost or perishing. To guard oneself from a thing.
Ang daming sinabi, ang daming sinabi. Ano ibig sabihin yan? Ang main idea po ng pulaso ay isolation. Hinihiwalay ang isang tao para hindi na masaktan at mapahamak dahil sa kagagawan ng iba. Ang pag-iingat na ito ay maihahalin tulad sa isang pagbabantay ng mga sundalo. Walang makakatakas, walang makakapasok. Ito pong pulaso na to, ang klase ng pagbabantay na ginagawa ng mga Roman soldiers, particular kay Peter sa Acts. 4 na gwardya kada 6 na oras. Walang palya, bantay sarado, 4. May nakatingin sa prisoner, 2, may 2 outlook, may 2 lookout. Kada 6 hours nagpapalit ng 4. Ganyan ang pagbabantay ng mga Roman soldiers sa mga prisoners nila. At ganyan din po ang pagbabantay ni Jesus sa mga disciples niya. Pulaso. I hope you are seeing the analogy, di po ba? Jesus guarded His disciples, isolated them to keep them safe, katulad ng military kind na pagbabantay para siguruhin na safe ang kanyang mga disciples. Kung i-rephrase po natin yung verse, pwede po nating sabihin na ganito yung sinabi ni Jesus. Nung ako ay kasama nila, iningatan, tereyo ko po sila at hindi sila inalis sa paningin ko. Iningatan, pulaso ko silang mabuti katulad ng isang sundalo para hindi sila mapahamak sa kaaway at malayo sila sa piling mo. At malayo sila sa piling mo. Ganon yung klase ng pagbabantay ni Jesus sa kanyang mga disciples. This is how Jesus kept His disciples safe from temptation and from the world they lived in. It was a hands-on, round-the-clock work to make sure they are not falling away. Hindi lang niya inalis ang mata niya sa mga disciples, wala ding influence ng enemy ang makakapenetrate sa mga disciples niya while He's on His watch. With blood, sweat, and tears, Jesus guarded His disciples, the people under His care. And guess what? If we are in Christ, we are also under His care. Hindi lang po mga disciples niya ang pinag-pray ni Jesus. John 17:20, nagpe-pray ako hindi lang para sa kanila, kundi para sa mga naniniwala sa akin dahil sa mensahe nila. Sino po sa inyo ang naniniwala sa mensahe ng gospel? Pinag-pray din po kayo ni Jesus. Alam niyo po yung ibig sabihin nito? Walang tukso ang kayang makapagpabagsak sa atin, walang impluwensya ang makakasira sa atin, walang gawa ng kaaway ang makakapagpagupo sa atin dahil bantay sarado tayo ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Imagine yourself being guarded and taken care of by the one and only source of true security. Temptation may be all around you, but Jesus took them all and nailed them on the cross para hindi na po tayo maging alipin pa ng tukso. Bantay sarado tayo ng Panginoon. He wept for us. He wrestled for us, for our victory. And He's keeping on watch for us, for our security. Jesus wept for us, and I'll be ending with this. Jesus wept for us. He wrestled for us. He watches over us. With blood, sweat, and tears, He did this to make sure that we can overcome the temptations of the enemy. Because of Jesus' love and grace, we can win our battles. The only problem now is kung i-acknowledge ba natin yung concern niya para sa atin. Sa end ni Jesus, wala na, naibigay niya na lahat. With blood, sweat, and tears. But how about on our part? Kung aangkinin ba natin yung victory sa struggles na sinuong niya para sa atin? Kung magpapabantay ba tayo sa Kanya? That's the question. Kasi ginawa na ni Jesus ang lahat para sa atin. With blood, sweat, and tears. The question is, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin on our end?
The world we live in will try to convince us in every possible way para masilo tayo. Naalala niyo po, di ba, yung snapping turtle kanina? Na na-attract dun sa worm-like, parang bulate, yung dila ng snapping turtle. Gagawin ang lahat ng mundo para bumigay tayo sa tukso. Gagawin ng mundo ang lahat para bumagsak ka. Para hindi ka na magpatuloy. Para pagkatapos mo ng New Life Addendum 2, hindi ka na tutuloy, ayaw mo na mag-disciple, ayaw mo na ituloy. Para pagkatapos mo ng yes, ayoko na, hanggang dyan na lang. Gagawin ng mundo ang lahat para hindi ka mag-join sa mga ministries na maaaring magbigay sa iyo ng growth. Gagawin ng mundo ang lahat para magpakalayo-layo ka sa church. Pag bumagsak po tayo sa temptation, ano pong nangyayari sa atin usually? Niisip natin, I'm not worthy of God. Imbis na mas lalo tayo lumapit sa Diyos, nagpapakalayo-layo po tayo. The world will do every way possible para masilo tayo. Pero pinag-pray tayo ni Jesus at magtatagumpay tayo dahil sa Kanya. Amen po? Church, let us not give up on Him because He did not give up the fight. Kaya wag po tayo mag-give up sa Kanya. He won and overcame the cross. Let us keep on holding on to Him as we lay down all these temptations at the feet of the cross. Ilagay po natin ang lahat ng tuksong bumabagabag sa atin sa paanan ng krus at angkinin natin ang tagumpay na ipinaglaban sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. May we all bow down our heads, please. I don't know what you're going through. Only the Lord knows. Alam ng Panginoon. Siyempre, secret yung iba, di ba? Hindi nyo naman sinasabi yun, di ba? Kapag may pinagdadaanan tayo, meron tayo talagang corner na kung saan nandun lahat ng tukso na gagawa natin na hindi alam ng tao, pero alam lahat ng Diyos. Nakatugay-gay po siya. He's watching over us. And if you use your own bow and sword and might para labanan yon, you will always fail. You will always fail, guaranteed. But when you recognize that God has already won it for you, we are fighting not for victory anymore, but from victory. Tapos na, panalo na. May God help us, no? Habang nakapikit po ang lahat, nakayuko po, kung alam mo sa sarili mo na ako yung tinutukoy ni Pastor Martin, na daming pinagdadaanan, dinudugo na sa hirap, sa struggle, pagod na yung lupang, katawan lupa, kakalaban ng kakalaban. Hawak yung kalasag, pagod na pagod, kakadefend sa atake. Bumabagsak na sa pagod. Ako yung tinutukoy sa sermon na hindi maubos-ubos ang tangis. Mamaya-maya, tatawa, mamaya-maya, ayan na naman ang iyak, hindi matapos-tapos. Pastora, ako yun. Ako yun. Sama niyo nga ako sa panalangin. If you're that person, just raise your hand, even on nasa live stream. Just raise your hand up high. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Pare-pareho tayo may pinagdadaanan. But God is faithful. God is faithful. Hallelujah. Lord, we come to you with humility, God.
You know how much struggle we go through, Lord, to fight our temptations, to fight the battles that we have. But you are the God who is already victorious. Kaya inaangkin na ho namin yon, Panginoon Diyos, ayon sa inyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng inyong krus, ang kapangyarihan ng inyong mga luha, ang kapangyarihan ng inyong agony, ang kapangyarihan ng dugo na ni Jesus na dumaloy sa kanyang katawan, tinapos na niya lahat. At sa mga patuloy, Panginoon Diyos, na para ang feeling nila lagi silang defeated, in the name of Jesus, rise. Let them rise up from their situation. Let them see you, Lord, and the power of your cross, oh God. Thank you, Lord, because nabubuhay ka na ngayon para sa amin. At naghahanap ka na ngayon yung mga taong magko-commit sa inyo fully, para lalo nyo pang palakasin, lalo nyo pang palakasin, at lalo nyo pang palakasin, Panginoon. Salamat po sa pangungusap nyo sa araw na ito at sa amin naman po mga ibang tao dito na nakirinig yung sermon. Hindi man ganun kalakas ang mga temptasyon sa kanila. Pero kung inaabangan din sila ng diablo, in Jesus' name, I pray for preparedness on their part. I pray that this message will prepare them for all the attacks of the devil sa pamilya nila, sa persona nila, sa mga loved ones nila, wherever they are, in the name of Jesus. You cover them too. You cover them too, oh God, sa mga iyong kamag-anak ho namin, mga kaibigan ho namin, Panginoon, in Jesus' name. Cover them, Lord. And let them be also strong and we can share this message to them so that they too will become prepared, oh God, to face the attacks of the enemy. Pero salamat din sa katotohanan, Panginoon, na wala na pong ngipin ang kalaban. Umaatungal na lang po, nananakot na lang po, pero wala ho siyang kapangyarihan sa amin. Salamat sa katotohanan yon. Lalo na yung mga may relasyon sa inyo. Kaya yung wala pang relasyon sa inyo, Panginoon, dalangin ko ngayong araw na ito, it will be the day of reckoning, Panginoon, na makilala ka nila upang sila ho ay ma-insulate mo rin sa iyong pag-ibig at covering, Panginoon. Na kahit na in the world we live in ay napakagulo. Matutukso sa yaman, matutukso sa kung ano-anong bagay. Pero salamat po kasi kami po ay undercover. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Begin to thank God for the victory. Hallelujah. Thank you, Lord, for the victory. Let's all stand together. Hallelujah. Let's declare this sa ating buhay. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. Yes, Lord. My source of Oh, yes, God. Yes, Lord. my source of Hallelujah. is Christ alone. Once again. In Christ alone, Hallelujah. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hayaan po natin ang mga kalalakihan na kumanta nito at i-claim nito. Maraming tukso ang mga kalalakihan. But again, wala hong hindi dadaanan ng Panginoon na ipapass you by. He will help you. He will rescue you. Alright? Claim this, man, at the top of your voice.
in Christ alone. Ladies, continue to worship the Lord. I place my trust. Oh, yes, men. Yes, mga and kalalakihan. find my glory in the power of the cross. Raise your hand oh, sa Lord. Every The victory sa Panginoon. Yes. Let it be said of me. Yes, Lord. My source of strength. Hallelujah. Yes. My source of hope. Yes, God. Is Christ alone. Gentlemen, continue worshiping the Lord. Ladies, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. yes po, Panginoon. Salamat. My source of strength. It's not about me, Lord. My source It's not of about us. It's all about you, Lord, and the is cross. Christ And together, hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me. Thank you, Jesus. It's all about you, Praise the Jesus. Lord. It's all about you, Lord. Yes, Lord. We are victorious in our name. Hallelujah. Hallelujah. Saan ho nang gagaling? My source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. For those who are sa live stream po, continue to talk about it in your home, wherever you are. Continue to rejoice in Him na po. And here po sa nasa sanctuary, please remain seated po. Upo muna po tayo saglit. Thank you, Lord, for assuring us today of your